faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po sa ating lahat. Para po sa ating FPK ngayong gabi, ang ating pag-aaralan ay nasa Revelation chapter 13, verses 1 to 10. Ito po ang sabi ng Panginoon. Babasahin ko po sa inyo. And I saw a beast rising out of the sea, with 10 horns and 7 heads, with 10 diadems on its horns, and blasphemous name on its head. The beast that I saw was like a leopard, and feet like a bear, and its mouth is like a lion. And to it the dragon gave his power, and his throne, and great authority. One of its heads seemed to have a mortal wound, but its mortal wound was healed, and the whole earth marveled as they followed the beast. And they worshipped the dragon, for he had given his authority to the beast. And they worshipped the beast, saying, Who is like the beast, and who can fight against it? And the beast was given a mouth uttering haughty and blasphemous words, and it was allowed to exercise authority for 42 months. It opened its mouth to utter blasphemies against God, blaspheming His name and His dwelling, that is, those who dwell in heaven. Also, it was allowed to make war on the saints and to conquer them. And authority was given it over every tribe and people and language and nation, and all dwell in the earth will worship it. Everyone whose name was not been written before the foundation of the world in the book of life of the Lamb was slain. If anyone has an ear, let him hear. If anyone is taken captive, to captivity he goes. If anyone is to be slain with the sword must be slain. Here is a call for endurance and faith for the saints. Yun po yung nilalaman ng Revelation chapter 13, verses 1 to 10. Ngayon po, manalangin po muna tayo saglit. Panginoon, sa aming pag-aaral na hindi naman po mahaba, na po ito'y Panginoon, ay matutunan po namin na kailangan kaming palaging maging handa sa pagdating mo. Po yung dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung makikita po natin dito, ito binasa po natin, patungkol sa dalawang beast. Ito po yun nga po, itong beast na to, ang tinutukoy po, ay ang Antikristo na paparating. Hindi pa po dumarating to, paparating pa lang. At maraming tao ang malilinlang nila. Maraming mga tao ang maloloko nila. Palagay ko, kung hindi nga Antikristo na sinasabi dito, palagay ko sasabihin natin, nandito na ang nandito na Antikristo. Bakit? Kasi ang dami pong relihiyon na nandito sa lupa na kung ano-ano na sinasabi. Pero ibang klase po ito. Ito po talagang harap-harapan pagdating ng Antikristo. Ito po talaga, lilinlangin ang lahat ng tao, lalong-lalo na ang lahat ng Kristiyano. At marami po ang malilinlang. Kaya nga po, ang lesson po natin makikita dito parang sinasabi yung pastor, pa po yun future pa, hindi pa dumarating. Ano makukuha natin dyan? Ang sinasabi ko po ito, dapat po bawat isa sa atin
palagi tayong handa. Halimbawa pong nag-rapture, dumating na si Kristo, kinuha ni mga mananampalataya. Meron pa rin pong taong maiiwan dito. At yun po ang lolokohin, yun po ang pagbabalingan nitong Antikristo at nitong the beast na to. At maraming tao ang sasamba dito sa Antikristo na to. Kaya nga po sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo palagi. Bakit? Kasi po, ito yung tanda na darating na si Kristo. Pagka po nakikita natin na dumarating na si Kristo, tandaan po natin, nandito na rin po ang Antikristo na maglilin lang sa maraming tao. At maraming malilin lang, maraming mamamatay, maraming pupugutan ng ulo kung sakasakali. Dahil sa Antikristo na to at sa beast na to na sinasabi dito sa Revelation chapter 13. Sa ngayon po, ito'y kwento lang. Ito'y hula. Pero ito po, siguradong paparating. Alam niyo po, pagka ang nakasulat po sa Biblia ang hula, 100% po, 100% ng hula na yun matutupad. Kaya pagandaan po natin yun. So, mga kapatid, ito po yung ating pumaikling FBK ngayong gabi na palagi tayong maging handa. Bakit? Kasi po anytime pwede nang bumalik ang Panginoon. Nandiyan na po lahat ng tanda Nandiyan na lahat ng signs. Nandiyan na lahat ng nasa hula. Isa na lang hinihintay, ang pagbabalik ng Panginoon. Ang tanong po ito, nakahanda na ba kayo? Nakahanda na ba yung pamilya ninyo? Yung mga mahal nyo sa buhay, nasabihan nyo na ba patungkol sa Panginoon? Kaya mga kapatid, ngayon pong araw na ito, sabihan na po natin sila hanggang kaya pa natin. Bakit po? Pagdating po nitong pa na to, Antikristo, sasabihan natin sila, huli na lahat. Marami na maluloko ang kwan. Malay natin, isa sa pamilya natin, maloko nitong Antikristo. Kaya ngayon po, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, palagi tayong maganda sa pagbabalik ng Panginoon. Amen po? Manalangin po tayo. Panginoon, malapit na po kayong dumating. Nandiyan na po yung lahat ng tanda. Sana po, Panginoon, gawin pong handa yung mga kapatid namin. Hindi lamang po sila, kundi masabihan na rin po namin kaibigan namin, kapitbahay namin, mga mahal namin sa buhay patungkol sa iyo. Kasi bakit po? Kasi paparating ka na. Sana po makita ito ng mga tao. Maraming salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen. God bless you all po.